Sa puntong ito, makausap po natin sa linya ng telepono si Director Vicente Tomazar ng Office of Civil Defense ng Region 4A. Magandang hapon po, Director Tomazar. Magandang hapon din po, kasama Jiki. Apo, at ito pong nangyaring sunog dito po sa Mount Banahaw. Meron na ba kayong initial assessment sa maaaring impact po nito sa, hindi lang po sa kabundukan, kundi sa mga komunidad po na nasa baba? Pasalamat tayo kasama Jiki, malayo naman sa komunidad itong napiktuhan, nasunog dito sa Mount Banahaw at ganun pa man ay yung ating lokal na pamalaan sa coordination ng probinsya at ating regional ay nag-uusap-usap para sa ganitong pagkakataon ay lalong maiwasan yung kaganapan tulad na nangyari dito sa Mount Banahaw. Opo, yung pong dahil po sa pagkasunog at pagkatuyo ng malaking patch po ng lupa, meron ho ba kayong parang anticipation sa posibilidad ng erosion kung sakali po na magkakaroon ng malakas na pag-ulan at flash flood dahil po sa pagkasiraan to? At ano po ang pinaplano nyo para ma-address po ito kung sakasakali? Sa ganito, kasi yung lugar na nagkaroon ng pagsunog ay ito ay hindi naman gaano makaka-apekto ito kung sakaling magkakaroon ng pag-ulan. Pero ang paalala pa rin natin, bagamat wala tayong nakikita panganib, ay nandun pa rin yung ating patuloy na pagbibigay babala sa ating mga kababayan dyan, particularly sa bayan ng Sariaya. Opo. So far, kumusta po yung monitoring ninyo dito sa mga natitira pa? Kung meron pa pong apoy o nagbabaga po itong ilang parte ng Banahaw? Base doon sa ulat na tinanggap natin kay Dr. Juan, na nag-lead ng aerial survey natin, ay posibleng kumalat ito sa maraming lugar kapag ito ay makapal na forest vegetation na maaaring hindi na maka-apekto at maharangan. Una pa, ito ay very steep ang slope nito kung saan malapit sa crater. Kaya magiging magkakaroon natural death na itong sunog natin at sana ganun niya ang mangyayari. Opo, mabuti ho, ganun yung sitwasyon na parang may haharang sa kanya at hindi na po makakatawid yung apoy, ano po? Sana nga ganun niya po, kasama Jiki. At kanina nga po, kung hindi pa natatanggap na ulat dyan, ay yung ating team na ipinatala o dineploy natin nung maaga pa ay na-encounter itong 11 pilgrims na dito sa lugar ng tatlong tanko station, 1.5 kilometers from base camp sa barangay Sinabuhayan at Dolores Quezon, na kung saan ay sila ay in-escort na rin pababa. Opo. At paano po yung mga dineploy ninyong tao dun sa papuntang Mount Banahaw? Kumusta po yung sitwasyon nila doon? Meron naman kayong komunikasyon pa rin sa kanila? Tuloy-tuloy pa rin yung communication natin sapagkat meron naman silang dala-dalang mga communication equipment. At isa nga yun sa mga criteria na pag nag-deploy tayo ng mga teams ay complete with communication gadget para sa ganon ay tuloy-tuloy yung ugnayan natin mula dun sa kanila at sa ating operation center. Opo. Yung Air Force po ba, natapos na yung kumbaga pagdadala ng tubig o pagbubuhos ng tubig dito sa mga nasusunog na area? Kasama din yung ginawa kanina ng ating dalawang chopper, yung UWE, ay hindi po epektibo ito at napatunayan nung magtagawa na sila ng Bambi Bucket Operation at napansin na parang ambo na lamang dumarating doon sa napiktuhan na nasusunog na lugar. Kaya pina-stop na natin kasi yun ang observation natin pagka nagbuhos ng tubig ay parang sa taas, parang ambo na lang ang bumabagsak doon sa nasabing sunog. Okay. So parang anong nangyari po, kumbaga pinabayaan na lang yung apoy hanggang sa natural po itong unti-unting mawala po?
Gano'n na lang ang mangyari sapagkat yung very steep kasi, almost 70 to 90 degrees ang kung mapapansin mo sa footage nyo ay talagang napakahirap ang kalagayan ng ating chopper. At kaya't base din sa assessment ay ito ay makukompine lang na rin siguro dun sa area considering na makapal ang forest vegetation. Opo. At sa laki nga po ng area din na mainit, kumpara doon sa kukonting bucket o tubig na dala doon sa bucket ng chopper, magmumukha nga akong ambon na lang. Oo, gano'n niya. Pero ang maganda rito kasama ng ay yung close coordination natin ng national, regional at saka sa lokal. Napaganda ng response nila mula sa Bureau of Fire Protection natin sa Southern Luzon Command, yung provincial government at saka yung ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Parang dry run lang ito exercise na just in case na magkaroon tayo ng massive at complex emergency ay nakikita natin agad yung immediate response lalong-lalo na sa lokal na pamahalaan. Opo. Maraming salamat po, Director Vicente Tomazar, at makikibalita po muli kami sa inyo dito po sitwasyon sa Mount Banahaw. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat din po.